May babasahin akong kwento sa inyo mga kagantimpala at sana magustuhan nyo. Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naglalagi si Badong sa isang barong-barong kasama ang kanyang kapatid. At nakatirik ang kubong iyon sa gitna ng isang malapad na palayan. Doon na sila natutulog tuwing gabi, gawa nung mga panahong iyon. Malapit nang anihin ang mga tanim nilang palay. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagbabantay. Doon kasi sa baryo nila, talamak ang pagnanakaw, lalo na tuwing pagsapit ng gabi. Minsan pa nga, habang nasa kalagitnaan ng tulugan, biglang naalimpungatan si Badong, gawa ng nakarinig siya ng mga mahihinang pagsasalita. Sa isip-isip niya, mga magnanakaw iyon ng mga palay. At nung sinilip niya ito, di nga siya nagkamali. Kitang-kita niya ang dalawang lalaki na dahan-dahang nag-aani ng mga palay nila. Ang ginawa niya, agad niya namang kinuha ang kanilang pusil at saka nagpaputok. Nung marinig yun ng dalawang lalaki, di naman alam ng mga ito ang kanilang gagawin. At yung mga pilapil nila Badong, nagkanda tibag-tibag na. Gawa ng sa bawat pagtakbo ng mga iyon, nalalaglag sila sa sobrang takot nilang nararamdaman. Nung makita naman yun nila Badong, panay naman ang tawa ng mga ito sa kanilang mga nasisilayan. Kinaumagahan, agaran niya naman itong ikwinento sa mga magulang niya habang pangising-ngisi. Pero para sa kapatid niya, tama na yung minsang pangmamaliit nila sa kapwa. Ayon pa sa kapatid niya, na nagagawa lamang ng mga itong magnakaw dahil sa matinding pangangailangan at iba pang dahilan ng labis na kahirapan. Lagi naman siyang pinagsasabihan ng kapatid niya patungkol doon, pero ayaw niya pa ring makinig, na parang wala siyang pakialam sa nararamdaman nito. Maya-maya pa, naglakad-lakad nga si Badong sa kanilang palayan habang pasipol-sipol. At sa patuloy niya na pagmamasid, may napansin siyang isang babae. Nakatayo yun, di kalayuan sa kanya. Panay ang titig nito kay Badong at nanlilisik ang mga mata. At napansin niya pa na may mga binabanggit yun na mga salita. Nagtaka naman si Badong, gawa ng anong ginagawa ng babaeng iyon. Napakalakas ng init ng araw. Pansin niya pa na wala yung protekta sa mga paa niya. Maya-maya pa, ibinaling na nga ni Badong ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Gawa ng di umaalis ang babaeng iyon sa kanyang pwesto at panay ang titig kay Badong nang napakasama. Sa isip-isip niya, baka isa yun sa mga napaputukan niya ng pusil. Kaya ganun na lamang kung makatitig sa kanya.
Nung nakalayo-layo na nga si Badong, muli niya itong nilingon. Nang biglang nanlaki ang mga mata niya. Nang makita niyang wala na yung babae sa kinaroroonan nito, nalubos niya namang ipinagtaka ng sobra. Gawa ng napakalapad ng palayan. Kailangan mo pang tumakbo ng 15 minuto para marating ang kagubatan. Agad naman siyang umalis habang pailing-iling. Ang buong akala niya, gunigun lamang ang lahat ng iyon. Kinagabihan, di makatulog si Badong. Gawa ng may mga naririnig siyang mga pagkaluskos sa kanilang palayan. Samantalang yung kapatid niya naman, tumutulo na ang laway sa sobrang himbing ng tulog nito. Ayon kay Badong, nakakarinig siya ng mga pagtatawanan. Ngunit kakaiba ang tono ng boses ng mga iyon, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Makalipas nga ang mahigit kalahating oras, di na nga nakatiis si Badong at kinuha ang kanyang pusil at agad na nagpaputok. Biglang napabalikwas naman ang kapatid niya nang marinig ito at nagwika ito ng, "Kuya, ano ba yung ginagawa mo? Kita mong natutulog yung tao. Ano ba yan? Magpatulog ka naman. Puro kalokohan eh." Naririnig mo ba yan? Pautal-utal na wika ni Badong. "Ang alin ba? Ano ba yun? Shh! Pakinggan mo." Nang biglang umuyog yung sahig kung saan sila nakapwesto. Nalabis naman nilang ikinagulat ng sobra. Nang di na nga matiis ni Badong ang mga ganong kaganapan, agara naman siyang lumabas ng kanilang barong-barong at pinagmumura yung kung anumang nasa labas. Nang biglang nakakita siya ng isang nilalang na nakakapit sa ilalim ng sahig na tinutulugan nila. Pansin niya na nagbabaga ang mga mata nito. Isa pa sa nagpakilabot sa kanya, yung mga buhok nitong sobrang hahaba at nagsisigalawan. Akmang puputukan niya na ito ng pusil nang biglang tumalon yun sa kanya at kinagat siya sa braso. Alam niya na wala siyang laban sa lakas na taglay ng nilalang. Ang tanging nagawa niya na lamang ay sumigaw at humingi ng tulong. Ramdam ni Badong ang bawat pagbao ng mga ngipin nito sa kanyang braso. Nang biglang lumabas ang kapatid niya na may daladalang garab na ginagamit sa pang-aani ng palay. Para sa mga di nakakaalam, ang garab ay kahugis ng sanggot. Ang pagkakaiba lang, may mga ngipin ng garab na parang lagari. Medyo maliit lang ang mga iyon ng konti. Kaya nung makita yun ng nilalang, agaran yung tumalon sa palayan at humahagikik sa pagtawa. Maya-maya pa, habang tinutulungan si Badong ng kanyang kapatid na bumangon, itinapon niya ang hawak niyang pusil. Gawa ng wala itong naitulong sa kanya. Kinaumagahan, agad namang tumungo sila Badong sa magulang nila
para sabihin ng buong pangyayari. Di naman makapaniwala ang mga ito, gawa ng ngayon pa lamang nangyari ang mga ganong bagay sa lugar nila. Sabi naman ng iilan, may mga taong galit kay Badong, kaya nangyari ang mga bagay na yun. Kaya mula noon, di na natutulog sila Badong doon sa kubo. At nagbago na rin ang pakikitungo niya sa iba. Nung magaling na nga siya sa sugat na dulot ng nilalang na yun. Sa tuwing may aanihin, siya na mismo ang nagsasabi sa mga kababaryo niya na may pag-aani na magaganap. Nang sa gayon ay kahit papaano, may maitulong rin siya sa mga ito. At sa pagsapit naman ng gabi, may mga naririnig si Badong na mga mahihinang paghuni. Di niya na lamang ito pinapansin. At sa tuwing matutulog siya, lagi niyang nasa tabi ang garab na ginagamit sa panggagapas. So yun guys, napakaangas din ng kwento, no? Alam nyo, di ba? Kaso nga lang, si Badong kasi, di ba? Nagkaroon lang naman siya ng kaaway dahil sa ugali niya, di ba? Sobra-sobra na rin kasi yung pang-iinsulto niya sa mga tao, di ba? Ganun. So yun guys, maraming salamat sa pakikinig ng kwento. At sana magustuhan niyo pa yung mga susunod ko pa ng mga kwento. Yun. At maraming salamat. Hanggang sa muli.